Raisa May Dizon. Abay, totoo nga na parang na-detect na ni Raisa kung sino ang taong pinagseselosan ni Bimbi sa Itbulaga. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates, panoorin muna natin ang ilan sa mga paayuda ni Papa Jack sa kanya pong live video na ito. Let's watch this. Ano po? Ano? Yes. Ano ang pinagdaanan nyo kanina? Yeah, we had LQ kanina. Charot lang yun. Because I was lost kanina. Charot. Wala po. I have a question po. What do you do pag may LQ kayo? I have a, please answer in the comments. Say sorry sabay hug. Good, I like that. Lambing, yes, that's the best. Hug her tight. Kiss sabay hug. Ang daming naloko. Chemical. I don't have makeup. There's just lipstick. Baka. Thanks. And then natural. I wish I could say the same thing. Hindi kasi kasi naman ka. Iba yung tawag na ganyan kasi yung tawag ni ano pang. Wala boy maingay. Is that Raisa May? No, that's Resume. Kala ko. Hi, sabi guys. Seloso ko eh. What term of endearment will I call my future girlfriend? Honey. I like honey. Han or honey. Kasi ayoko ng baby because you're calling your... Kasi pag baby, it's hindi mo naman yan baby eh. You're planning on having a baby with that person. Umuwi ka na, baby. Sino ba yung baby? Pero ayoko siyang tawagin ng baby. Selos ikaw ha. Yeah. Or goods? Goods. Goods. May konting tanong lang sila minsan. Nag-LQ raw ba talaga kayo? Hindi naman. Hindi naman, this is a joke lang. Ano yun? Lambingan nila yung kayo naman lang. Alam mo naman sa isang, dapat may konting fire. Oo. Oh, ayun na. Hindi na po ba? Konting fire lang kailangan. Or else, walang, Oo. Kasi seloso si Bimbi. Pero problema kay Papa Jack, always fire. Wow! May tanong ako sa inyo. Hold on to your hearts, mga kamarites at certified shippers. Kung mapagmatsyag ka sa mga kaganapan sa Itbulaga, TikTok, FYP at Reels lately, for sure, napansin mo ang bagong anggulong ipinagpuputok ng netizen, ang sinasabing seloso era ni Bimbi Aquino. The internet rumors mills buzzing. Napansin daw ng Eagle Eye fans na tila naging medyo distance o bihira na ang pampublikong interaction ni Raisa May Dizon kay Yul, isa sa mga kasama sa co-host sa show. At anong bintang ng Overthinking Squad dahil daw nagselos o protective si Bimbi? Totoo nga ba ang selosan matrix? Nag-level up na ba ang friendship ni na Bimbi at Raisa para magkaroon ng ganitong dramatic boundaries? Ito ang ating kilig feel, deep dive reports, behavior analysis at hot Gen Z POV sa trending showbiz puzzle na to. So, syempre, number 1 dyan ang resibo and netizen observation. Paano nga ba nagsimula ang selos angle? Sa mundo kasi ng social media, mabilis makabuo ng kwento ang fans mula sa mumunting galaw sa camera. So, ito yung sinasabing ebidensya na itinatampok ng shippers na sa mga TikTok edits, the ship in interaction. Dati-rati, natural at madalas ang palitan ng biruan at asaran ni Raisa at Yul sa screen. Pero kamakailan, napansin ng netizen na tila naging mas professional at mas kaunting distansya ang kanilang dynamics. At kung mapapansin pa ninyo, dun po sa mga TikTok live nitong si Miss Raisa dati,
ini-invite niya pa si Yul, 'di ba, para sila'y mag-live, magkaroon sila ng collaboration, tapos magbe-versus sila dun sa TikTok habang nagla-live. Pero ngayon, Day, wala na, 'di ba? So parang nagiging sobrang submissive ata si Raisa sa mga kagustuhan ng ating very cute at napakagwapong si Bimbi. So, paano nagsimula, no? Ito nga, yung Bimbi present. Sabi dyan, mula daw nang maging madalas ang pagiging visible na ni Bimbi kasama si Raisa, mula sa shopping spree, bonding moments, hanggang sa guestings, kapansin-pansin ang pagiging extra attentive at protective ni Bimbi. So, yun yung nakita ng netizen. Yun naman yung pinaka-logic, diba? And of course, syempre po, kaya naman na nagkaroon po ng audience speculation na bakit parang umiiwas na si Raisa kay Yul. So, sa pan-theoryship, pinagbabawalan ba o nagsiselos siguro si Bim? So, yun yung reality check, diba? So, nagkaroon ng tinatawag na professional adjustment plus so protective energy. So, ano nga bang ibig sabihin kapag nagsiselos o nagiging protective ang isang guy? Gawin nating real talk at tignan sa modern dating friendship lens. Kapag ang isang lalaking katulad ni Bimbi ay nagpapakita ng ganitong uri ng vibe sa paligid ng isang babae, ano yung pwedeng kahulugan nito? The territorial protective instinct, no? Yung pahiwatig ng high value. Sa Gen Z romance spectrum kasi, yung tinatawag na low-key jealousy or possessiveness ay madalas tinitignan bilang tanda ng malalim na pagpapahalaga ng lalaki. Self-claiming. Hindi ito yung nakakasakal na selos, ito yung subtle way ng pagpaparamdam ng I care about her. Gentleman protection. Pinalaki si Bimbi na napaka-gentleman at maasikaso. Kapag may nakikitang ibang lalaki sa paligid ng taong mahalaga sa kanya, natural na lumalabas yung kanyang protective side. Alam natin yan. Lahat tayo nakaka-witness dyan, 'di ba? So, sa panig naman ng ni Raisa, boundaries and respect. Kung totoo man na nagbago ang galaw ni Raisa at hindi na masyadong nakikipag-interact kay Yul, pwede rin itong interpretasyon ng respect. Respecting special bonds. Kapag may isang special na tao sa buhay ng isang babae, romantically or high-tier platonic, kusa siyang naglalagay ng subtle distance sa isang guy para maiwasan ang maling haka-haka o para protektahan ang damdamin ng isa. So, this is gonna be a pure professional growth, no? The reality angle. Huwag natin ding kalimutan na sina Raisa at Yul ay mga professional na performer sa TV. Ang pagbabago sa segment, script direction o simpleng react rotation ng co-host ay pwedeng dahilan kung bakit nabawasan ang kanilang on-screen time nang walang anumang personal dramatic reason sa likod nito, 'di ba? Pwede rin na magkaroon ng comparing the vibes, platonic warmth versus romantic jealousy, para hindi tayo tuluyang malunod sa overthinking. Suriin natin ang pagkakaiba ng simpleng kaibigan sa lalaking may totoong selos energy. Inamin naman po ni Bimbi dun sa kanyang video na talagang seloso siya. 'Di ba? Hindi naman sa pagiging, kasi ang pangit ng word na possessive. Pag sinawag kasi possessive, parang ayaw mo na mai-engage yung girlfriend mo or karelasyon mo sa ibang tao, 'di ba? Like ayaw mo na may kasama siyang ibang friend, gusto mo ikaw lang, 'di ba? Syempre may other mundo rin naman yung girlfriend mo na kailangang gumalaw. So I don't want to use that word na very possessive siya, 'di ba? And behavior, action, friendly, caring, jealous, protection, energy, or reaction to other guys, casual. Sumasabay sa asaran. Walang pakialam kung sino ang kausap. Nagiging tahimik, hyper-focus ang tingin, o nagpapakita ng extra closeness. Physical proximity. Tumatabi lang kapag kailangan sa segment o kwentuhan. Laging gustong nasa tabi o likod ng babae para maging anchor nito. O, diba? Ayun yun eh. Yun yung nakikita natin sa mga katangian ni Bimbi. Iba na talaga na to, guys. Ibang-iba na talaga to, 'di ba? Attention level, normal eye contact at share jokes sa buong grupo. Deep intent gaze, tinitignan kung paano makikipag-usap ang babae sa iba. So, meron din tayong tinatawag na kilig analysis and
point of view or POV. Bakit natatakam ang netizen sa drama na ito? Bakit nga ba sobrang kinikilig ang madlang people at Dabbercads sa nakaisipang nagsiselo si Bimbi para kay Raisa? Yung classic rom-com trope kasi, sikat na sikat sa mga Wattpad stories at K-drama ang storyline na the rich, gentle, tall guy gets low-key jealousy over the charming, witty girl. Akmang-akma ang narrative na to sa tambalang Bimbi at Raisa. Aminin nyo yan. 'Di ba? Meron kasi silang wholesome kinikilig factor. Sa gitna ng napakaraming showbiz scandals at toxic issues, ang ganitong light-hearted, cute at nakakakilig na usapin ay nakakatuwa at nakakatanggal ng stress para sa mga tagapanood. So, respecting their pace, ano man ang totoong status, chumika man sila bilang besties o may pa-blossom na romance, masarap silang subaybayan dahil napaka-respectful at malinis ng kanilang ipinapakitang relasyon sa publiko. What's the bottom line? Valid man ang hinala ng netizen tungkol sa selos factor o produkto lang ito ng ating overreactive kilig imagination, walang duda na panalo pa rin ang chemistry ni na Bimbi at Raisa. Kung may selosan man o wala, ang mahalaga ay mananatiling solid, maasikaso at puno ng respeto ang kanilang samahan. Kaya naman stay tuned lang tayo sa susunod na kabanata ng ating paboritong showbiz plot. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.